Isa ito sa pinakaayaw kong mangyari habang nagtatrabaho ako dito sa South Korea. At may sinabi pa sa akin yung katrabaho kong Koreano na hindi ko talaga makakalimutan. Kung matagal na nga kayong nanonood ng mga videos ko, siguradong kilalang kilala nyo na to si Ajushi. Yung katrabaho kong matandang Koreano na lagi kong kaasaran at kakulitan sa sobrang dami ng videos namin. Baka isipin ng iba, scripted or for the content lang. Pero ganyan talaga kami dito sa trabaho araw-araw. Asaran dito, asaran doon, kulitan dito, kulitan doon. Minsan nga tinatanggalan ko yan ng electric fan or kaya gugulatin ko siya habang nakatalikod. Minsan naman kapag seryoso akong nagtatrabaho, siya naman tong mangungulit, manggugulat or di kaya mamamalo sa puwet. At hindi ko makakalimutan yung paborito niyang linya, Philippine Saram, Napon Saram. Madalas niya rin akong binibigyan ng kung ano-anong pagkain at para nga makabawi ako, lagi ko nga siyang binibigyan ng kape. Parang naging mandatory na nga yung pagbibigay ko sa kanya ng kape. Dahil nga minsan pag wala akong dala, aba ayan, nakaabang na. Akala ko sa Pinas lang uso yung may checkpoint at mga nangunguto. Aba dito din pala, kailangan may lagay ka. Isa pa nga sa nagustuhan ko sa banding namin, lagi niya ako minamasahe kapag alam niya na pagod ako. Pagka naman nakita ko na pagod siya, ganun din ang ginagawa ko sa kanya. At madalas nga kapag may company dinner kami or pag kumain kami sa labas, kami lang din lagi ang magkatabi. Nagsusubuan pa yan. Oh, sweet naman. Hindi ko nga inakala na dito sa South Korea, makakahanap ako ng tao na halos ituturing ko na parang totoong tatay ko na rin talaga. Alam niyo naman na hindi madaling magtrabaho dito sa ibang bansa. Nakakapagod, may homesick at minsan nakakalungkot. Kaya nga napakalaking bagay din kung may isang tao nagpapagaan ng araw mo. Mahigit 2 taon din kami nagkasama ni Ajushi sa trabaho. Magkaiba man kami ng lahi, magkaiba ng salita, magkaiba ng pananaw at ng kultura. Pero hindi naging hadlang ang language barrier. Dahil sa simpleng pag-care, tawanan at kulitan, dun kami nagkakaintindihan. At eto na nga yung kinakatakot ko, na dumating yung araw na ayaw ko sanang dumating. Dahil wala na sa aking manggugulat, wala na rin sa aking mangungulit, wala na rin akong bibigyan ng kape, wala na rin sa aking magmamasahe at magbibigay ng pagkain. Sa edad na 70 years old nga ay, si Ajushi ay magre-resign na sa trabaho. Hindi pa siya tigok, wag kayong ano dyan. Magre-resign lang siya dahil nga masakit na rin daw ang kanyang katawan. Hindi rin kasi biro ang trabaho dito sa factory namin. Mabilisan at buhatan na para ba kaming mga construction worker. Dito nga ay nilapitan ko si Ajushi para makapagpaalam ng maayos sa kanya. Hindi ko naman expected na may sasabihin siya na makakapagpaluha sa aking mga mata. Sheesh! Ang lalim nun. Pero kidding aside, naiyak talaga ako sa sinabi sa akin ni Ajushi. Anul, majumak ya. Anul. Ah. Lipoyo. lipo요. 고마워. 그리고 너 때문에 네가 있어서 재미있었어. 재미있었어? 네. 감사합니다. 나도요. Pagkatapos nga nito hindi ko na ulit makakasama si Ajushi sa pagtatrabaho. Wala nang simpleng kulitan sa gitna ng pagod. Pero lahat ng iyon babaunin ko. At aalalahanin lagi na minsan ay may isang Ajushi na naging parte ng masayang journey ko dito sa South Korea. Pero hanggat maaari ayoko maghiwalay tayo ng malungkot. Kaya kahit sa mga huling sandali, nagbibiruan pa rin talaga kami. Hanggang sa muli, Ajushi, mag-iingat ka palagi. Bans Korea nga pala bansot. Pero mataas ang pangarap na gustong maabot. 선물. 선물. 예. 선물 필요해볼게. 저 찬물에다가 해먹는 거. 필요해볼게. 네? 필요해볼게. 필요해볼게. 예. 감사합니다. 찬물에다 찬물. 몇 살이에요? 아저씨? 네. 가지마. 가지마요. 가지마. 가지마 아저씨. 아파. 아파요? 안 돼요. 안 돼요. 많이 아파요? 네? 많이 아파요? 보고 싶어요. 아저씨 이거 선물요. 집에 가지고 가. 너 컴퓨터. 바이바이 아저씨.